Ang tila walang katapusang huni ng mga kuliglig sa gilid ng bukirin, ang tanging musikang naririnig ni Luningning. Isang sariwang simoy ng hangin ang humalik sa kanyang pisngi, nagdadala ng amoy ng lupa at ng nalalapit na ulan. Ngunit sa kabila ng payapa at simpleng buhay sa Laguna, may isang mabigat na ulap ng pangamba ang laging bumabalot sa kanyang puso. 7 taon na ang nakalipas. 7 taon ng pagtatago. 7 taon ng pagpapanggap na malakas. Mama, tingnan mo. Si Hinaya, kinagat ang sapatos ni Danaya. Isang malakas na tawa ang sumambulat mula sa sala. Nagmamadali si Luningning na tumayo mula sa paglilinis ng tanghalian. Nakita niya ang 3 bata. Magkakapareho ang suot. Magkakapareho ang gupit. Magkakapareho ang malalaking mata na tila bituin sa dilim. Sila sina Hinaya, Danaya, at Lihim. Ang kanyang 3 anghel, ang mga dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat. Hinaya, anak, bawal yan. Malumanay niyang saway, sabay agaw sa sapatos. Ngunit ang 3 triplets ay abala na sa iba pang kalokohan, naghahabulan sa loob ng maliit nilang bahay. Napangiti si Luningning, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa bawat ngiti ng kanyang mga anak, may kirot sa puso niya. Sana, hindi na sila kailangang malaman ang nakaraan. Sana, sapat na ang kanyang pagmamahal para protektahan sila mula sa mundo. Bigla, umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang lumang cellphone mula sa ibabaw ng hapagkainan. Kakaunti lang ang tumatawag sa kanya, kaya't nagtaka siya. Nakita niya ang pangalan ng kanyang tita Elena. Kinabahan si Luningning. Bihira siyang tawagan ng kanyang tiyahin, maliban kung may mahalaga o masamang balita. "Hello, tita?" Sagot niya, habang pinipigilan ng hininga. "Luningning, anak, si lolo mo." Ang boses ng kanyang tiyahin ay tila nanginginig, halos hindi maintindihan. Nang marinig niya ang salitang lolo, nanlamig ang buong katawan ni Luningning. "Anong nangyari kay lolo, tita? Ayos lang ba siya?" Tanong niya. Unti-unting lumalakas ang tibok ng puso. "Isinugod namin siya sa ospital. Bigla lang siyang nawalan ng malay. Kailangan daw ng emergency operation. Luningning, napakamahal ng bayarin, anak. Hindi namin alam kung saan kukunin." Pakiramdam ni Luningning ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng ingay sa paligid niya ay biglang nawala. Ang tawa ng kanyang mga anak ay naglaho. Tanging ang nanginginig na boses ng kanyang tiyahin at ang bigat ng balita ang naririnig niya. Emergency operation. Napakamahal na bayarin. Si Lolo Tonyo ang nagpalaki sa kanya, ang nagturo sa kanya ng kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Ito ang taong kumalinga sa kanya nang mawala ang kanyang mga magulang. Hindi niya ito kayang mawala, ngunit ang pera, wala siyang ganoon kalaking halaga. Ang kanyang kinikita sa paggawa ng mga handicrafts at pagtatanim ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang 3 anak. Napahawak siya sa panyo na nakasabit sa kanyang leeg. Kailangan niyang makabalik sa Manila, ang lugar na kanyang tinakasan, ang lugar kung saan niya iniwan ang lahat ng pait at sakit, ang lugar kung saan siya napagkaitan ng karangalan at kalayaan, ang lugar kung saan naroroon si Siniraya. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ayaw niyang makita ng kanyang mga anak na mahina siya. Huminga siya ng malalim. Para kay Lolo. Para sa kanyang mga anak. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang 3 anak, tahimik na pinagmasdan ni Luningning ang bawat isa sa kanila. Ang kanilang inosenteng mukha, ang kanilang malalaking mata na tila salamin ng nakaraan, ang kanilang mga mata na kaparehong-kapareho ng mga mata ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking ngayon ay kinamumuhian siya. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Hinaya, pagkatapos ay ni Danaya, at huli ay ni Lihim. Ang bawat haplos ay tila nagdadala ng pasakit at pangako. "Pasensya na mga anak ko,
Bulong niya, halos hindi marinig. Kailangan nating bumalik sa Manila, kung saan nakuha ang kaligayahan ng mama niyo. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan kanina ay umagos na sa kanyang mga pisngi. Mahigpit niyang niyakap ang kumot ng kanyang mga anak. Tila ba ito ang tanging kapit niya sa mundo? Patawarin mo ako, Sinerea. Hindi ko gustong makita mo sila. Hindi ko gustong malaman mo ang katotohanan. Ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Sa loob ng kanyang isip, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga boses ng nakaraan, ang mga paninisi, ang mga banta, ang alaala ng isang kotse na nawalan ng kontrol, ang mga sugat sa kanyang katawan at kaluluwa. Nararamdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Kailangan niyang gawin ito para kay Lolo, para sa kanyang mga anghel. Kahit pa nangangahulugan iyon ng pagharap sa bangungot na matagal na niyang tinakasan. Ang ingay ng Maynila ay tila libong karayom na tumutusok sa pandinig ni Luningning. Malayo ito sa payapang huni ng mga kuliglig sa Laguna. Ang mga nagmamadaling busina ng sasakyan, ang sigaw ng mga nagtitinda, ang amoy ng usok at alikabok. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya ng mundong pilit niyang tinakasan. Nakasakay siya sa jeep kasama ang kanyang 3 anak. Mahigpit na hawak ang kanilang mga kamay. Nakasuot sila ng simpleng t-shirt at shorts, ngunit ang malalaking mata nila ay puno ng pagkamangha sa paligid. "Mama, ang daming sasakyan!" bulong ni Hinaya habang nakadungaw sa bintana. "Oo, anak. Ito ang Maynila," sagot niya, pilit na pinipigilan ng paghinga. Hindi niya inakala na babalik siya rito, lalo na sa ganitong paraan. Ngunit para kay Lolo, kakayanin niya. Ang trabaho niya bilang event assistant sa isang charity gala, ang tanging pag-asa niya. Malaki ang bayad, ngunit alam niyang kailangan niyang pagbutihan. Nakarating sila sa event venue, isang marangyang hotel sa gitna ng Makati. Bumungad sa kanya ang abalang-abala na staff, ang nagniningning na chandeliers, at ang amoy ng mamahaling pabango. Inayos niya ang buhok at damit ng mga anak. "Magpakabait kayo rito, ha? Dito lang kayo sa tabi ni Mama. Kung kailangan ninyo ng kahit ano, sabihin niyo sa akin. Okay?" Tumango ang 3 bata at mahigpit nilang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit habang nagsisimula siyang magtrabaho. Ang puso niya ay kabado, ngunit kinakailangan niyang maging matatag. Habang naglilipat siya ng mga upuan at nag-aayos ng mga dekorasyon, narinig niya ang bulungan ng mga kasamahan niya. Ang Sandoval Group daw ang major sponsor ngayong gabi. Oo, at balita ako, darating ang CEO mismo, si Mr. Sinerea Sandoval. Parang may bumara sa lalamunan ni Luningning. Sandoval, Sinerea. Ang pangalang iyon ay tila isang sumpa na bumalik upang guluhin ang kanyang tahimik na mundo. Nagmadali siyang lumayo, pilit na pinipigilan ang nanginginig niyang kamay. Hindi siya pwedeng magpakita rito. Hindi pwedeng makita siya ni Sinerea. Pero paano? Nasa trabaho siya. Ang liwanag ng camera flash ay nakakasilaw, ngunit sanay na si Sinerea. Nakasuot siya ng isang mamahaling dark suit. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nagpo-pose kasama ang mga matataas na opisyal ng charity organization. Bilang CEO ng Sandoval Group, ang presensya niya ay mahalaga para sa mga ganitong klase ng event. Ngunit sa likod ng kanyang professional na anyo, may kalungkutan at pagod sa kanyang mga mata. 7 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit at galit na naramdaman niya sa pagtataksil ni Luningning ay sariwa pa rin. "Thank you for coming, Mr. Sandoval," ngiti ng isang opisyal. "It's my pleasure," tugon niya. Pilit na ngumingiti. Habang naglalakad siya patungo sa main hall, bumalandra sa paningin niya ang isang pamilyar na anino. Isang babaeng abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang mesa. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Ang mukha ni Luningning,
ang galit at takot sa kanyang mga mata. At higit sa lahat, ang 3 paslit na may mga matang tila salamin ng kanyang sarili. Hindi mawala sa isip ni Sineraya. Naghapunan siya kasama si Silakbo sa isang mamahaling restaurant, ngunit ang bawat subo ng pagkain ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Silakbo ay tila ingay na lumalabas sa isang malabong radyo. Sineraya, hiho, mukhang abala ka sa pag-iisip. May problema ba sa event kanina? Tanong ni Silakbo. Ang kanyang tinig ay tila puno ng pag-aalala, ngunit may bahid ng pagmamanman. Wala, Tito Silakbo. May iniisip lang ako sa company. Pagsisinungaling ni Sineraya. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Hindi niya kayang ibahagi ang kanyang iniisip sa lalaking ito. Ngunit ang isip niya ay lumilipad pabalik sa 7 taon na ang nakakaraan. Ang pagtataksil ni Luningning, ang mga ebidensya na nagpapatunay na sinamantala niya ang Sandoval family. Ang mga ebidensya na inilatag ni Silakbo mismo, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may mali. Mayroong isang bagay na hindi akma. Pag-uwi niya, dumiretso si Sineraya sa kanyang private study. Huminga siya ng malalim. Pilit na inalis ang lahat ng emosyon. Kailangan niya ng malinaw na pag-iisip. Hinanap niya ang isang lumang box na nakatago sa ilalim ng kanyang desk. Ito ang box kung saan nakalagay ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa kaso ni Luningning, ang mga pinaniniwalaan niyang katibayan ng kanyang pagtataksil. Nagsimula siyang basahin ang mga lumang report, mga bank statements, email exchanges, at mga testimonya mula sa mga dating empleyado. Ngunit ngayon, sa ibang paningin, may mga detalye na tila hindi magkakatugma. Ang ilang bank transaction ay tila masyadong perpekto na para bang sadyang ginawa. Ang ilang email exchange ay may kakaibang tono na tila hindi kay Luningning. Ang mga testimonya naman ay halos magkakapareho ng mga salita. Puro kasinungalingan ba ang lahat ng ito? Bulong niya sa sarili. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tila bumalik sa kanya, masakit at puno ng pagsisisi. Kung tama ang kanyang hinala, kung nagkamali siya sa paghusga kay Luningning, gaano kalaki ang kanyang kasalanan. Napaatras siya sa kanyang upuan, napahilot sa kanyang sentido. Ang mga mata ng 3 bata. Ang nangiti ni Luningning na tila nagtatago ng libong sikreto. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, maaga pa ay tumawag si Sineraya sa kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Mang Ben. Si Mang Ben ang tanging taong alam niyang kayang gawin ang trabaho ng tahimik at walang bahid. Mang Ben, kailangan ko ng tulong mo. Ang kanyang boses ay seryoso at walang halong biro. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat ng nangyari 7 taon na ang nakakaraan sa kaso ni Luningning Reyes. Lahat. Pati na rin ang mga koneksyon sa Sandoval Group. Masusunod, sir, sagot ni Mang Ben sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pagtataka. Samantala, sa kanyang opisina, ngumisi si Silakbo Sandoval habang hawak ang kanyang telepono. Mukhang nagsisimula nang maglaro si Sineraya. Napakababaw pa rin niya. Bulong niya sa sarili. May kausap siya sa telepono. Ang kanyang boses ay tila bumubulong ng kamandag. Kailangan nating bantayan ng mabuti si Sineraya. Kung may anumang hinala, huwag kang mag-atubiling kumilos. Ayaw kong masira ang lahat ng pinaghirapan ko. Ngunit isang kakaibang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang nangiting puno ng pagtitiwala sa sarili. Hindi niya pa rin alam kung sino ang kalaban niya. Muling bumalik si Sineraya sa mga dokumento. Isang partikular na file ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lumang police report tungkol sa isang minor car accident na kinasasangkutan ni Luningning ilang araw bago siya mawala. Hindi niya kailanman nabanggit ang tungkol dito. Hindi rin nabanggit ni Silakbo. Ang report ay maikli,
kulang sa detalye, at tila sadyang ginawang simple. Ngunit ang pangalan ng ospital na binanggit ay pamilyar. Ito ang ospital na pag-aari ng Sandoval Group. Napakunot ang kanyang noo. Bakit ito tinago sa kanya? At bakit tila ang report na ito ay minadali at hindi pinansin? Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang minor car accident. May mas malalim na nangyari. Ano ang itinatago mo sa akin, Silakbo? Bulong niya. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon sa pangalan ng stepfather sa mga lumang dokumento. Ang tunog ng ulan na pumapatak sa bintana ng kanyang opisina ay tila nagdadala ng masamang pangitain. Hindi mapakali si Siniraya. Ang bawat pahina ng lumang police report na hawak niya ay tila nagbubunyag ng isang nakatagong katotohanan. Ang minor car accident na kinasangkutan ni Luningning 7 taon na, ang nakakaraan ay hindi lamang isang simpleng insidente. Kinontak niya si Mang Ben, ang kanyang private investigator. Mang Ben, kailangan kong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa aksidente ni Luningning Reyes 7 taon na ang nakakaraan. Kailangan mong bisitahin ang ospital na binanggit sa report. Masusunod, sir. Agad kong aasikasuhin, sagot ni Mang Ben. Hindi na naghintay si Siniraya. Ang kanyang instincts ay sumisigaw na mayroong mas malalim na koneksyon. Ang ospital na pag-aari ng Sandoval Group ay may sariling mga record at alam niya kung sino ang may kakayahang manipulahin ang mga ito. Ginamit niya ang kanyang access bilang CEO. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng paraan upang makakuha ng kopya ng orihinal na medical report ni Luningning. Nang makita niya ang mga pahina, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo. Ang report na nakasaad sa police file ay lubhang naiiba sa orihinal, hindi minor car accident. Ito ay isang malubhang aksidente. Ang mga injuries ni Luningning ay hindi lamang simpleng pasa. Mayroon siyang fracture sa braso, matinding bugbog sa ulo, at internal bleeding. Bukod pa rito, mayroong bahagyang amnesia na idinulot ng trauma. Para siyang binuhusan ng isang balde ng yelo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng 7 taon ay biglang gumuho. Ang mga pinalabok na ebidensya ng pagtataksil ni Luningning, ang pagiging sakim niya, lahat ng iyon ay tila bahagi lamang ng isang malaking kasinungalingan. Sino ang may gustong mangyari ito? At bakit? Nagsimulang umikot ang kanyang isip. Ang huling beses na nakita niya si Luningning bago siya maglaho ay puno ng tensyon. Naaalala niya ang pag-uusap nila sa bahay ng Sandoval. Ang pagbabanta ng kanyang ina na ngayon ay alam niyang may kinalaman si Silakbo at ang kanyang sariling pagka-ignorante. Luningning, bakit mo ito ginawa? Bakit mo kami sinamantala? Ang mga salitang yon ay tila bumalik sa kanya. Isang matalim na sibat na tumusok sa kanyang puso. Gaano siya naging bulag? Gaano niya kadaling naniwala sa mga ipinakitang ebidensya ni Silakbo? Noong panahong iyon, si Silakbo ang kanyang pinagkakatiwalaan. Si Silakbo ang nagbigay sa kanya ng mga ebidensya na nagpapatunay na si Luningning ay isang gold digger. Si Silakbo ang nagtulak sa kanya na kalimutan si Luningning at ipagpatuloy ang responsibilidad niya sa Sandoval Group. Nang gabing iyon, nanatiling bukas ang kanyang mga mata. Sa bawat oras na lumipas, lalong lumilinaw ang lahat. Ang pagtatago ni Luningning sa Laguna, ang kanyang takot, ang kanyang pagtatago sa kanyang mga anak. Nang maalala niya ang 3 bata, ang kanilang mga mata, ang kirot sa kanyang dibdib, ay lalong lumala. Sila nga ba? Sila nga ba ang kanyang mga anak? At kung oo, gaano kalaking sakit ang dinanas ni Luningning sa pagpapalaki sa kanila ng mag-isa habang siya ay naniniwala sa isang kasinungalingan? Biglang, tumunog ang kanyang telepono. Ito si Mang Ben. Sir, may nahanap akong isang bagay. Isang dating nurse sa ospital na yon ang nag-resign bigla matapos ang aksidente ni Miss Reyes. Mukhang may pinagtatakpan siya. Ang kanyang puso ay lumundag.
Hanapin mo siya, Mang Ben. Kailangan ko siyang makausap. Ang galit ay nagsimulang kumalat sa kanyang ugat. Hindi lang dahil sa kanyang sarili, kundi para kay Luningning. Para sa lahat ng sakit na dinanas nito. Ngayon ay alam na niya, hindi ito basta pagtataksil lang. May gustong sumira sa kanya. At sa koneksyon niya kay Luningning, ang mukha ni Silakbo ang bumalik sa kanyang isip. Ang kanyang seryosong anyo, ang kanyang pag-aalala sa kanya. Ang lahat ng yon ay isang malaking pagpapanggap. Ikaw nga, Silakbo! Bulong niya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagbabanta. Ikaw ang nasa likod ng lahat. Ang bawat detalye ng orihinal na medical report ni Luningning ay tila naghuhukay ng isang mas malalim na lihim. Hindi lang ito tungkol sa pagtatago ng aksidente. May mas malaki pang koneksyon na bumabagabag sa isip ni Siniraya. Ang pangalan ng ospital na pag-aari ng Sandoval Group, ang biglaang pagkawala ni Luningning at ang mabilis na pagpapakita ng mga ebidensya ng kanyang pagtataksil. Lahat ay tila konektado sa isang maestro ng panloloko. At ang maestro na yon ay tila si Silakbo. Ang pagtawag ni Mang Ben ay nagdala ng mas nakakagulat na impormasyon. Ang dating nurse na nagngangalang Aling Nena ay payag na magsalita. Nakaupo si Siniraya sa harap ni Aling Nena sa isang pribadong cafe, malayo sa mga matang mapanlinlang. Ang matandang nurse ay nanginginig, halatang natatakot. Sir, matagal ko na po itong gustong sabihin. Simula ni Aling Nena, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang totoo po, hindi aksidente ang nangyari kay Miss Luningning. Para siyang kinuryente sa narinig. Anong ibig mong sabihin? May nagbayad po sa driver ng truck para banggain ang kotse ni Miss Luningning at may nagpilit po sa amin na baguhin ang kanyang medical records. Ang sabi po sa amin, kapag hindi kami sumunod, mawawalan kami ng trabaho at may nagbabanta pa nga po sa buhay namin. Nanlaki ang mga mata ni Siniraya. Ito na nga ang kanyang hinala. Hindi lang simpleng paninira. Ito ay pagtatangka sa buhay. Sino ang nag-utos? Tanong ni Siniraya. Ang kanyang boses ay halos hindi na makilala sa galit. Nag-aalangan si Aling Nena, tumingin sa paligid bago muling magsalita. Si Mr. Silakbo Sandoval po. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang kanyang sariling stepfather, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking kinalingan ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang nangingibabaw ay ang matinding galit. Galit sa lalaking halos pumatay sa babaeng minahal niya at galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag. Ngunit may isang bagay pa ang bumabagabag sa kanya, ang biglaang koneksyon sa pagitan ng aksidente ni Luningning at ang pagpanaw ng kanyang ina. Ang kanyang ina, si Mrs. Consuelo Sandoval, ay namatay dahil sa complications from an illness ilang araw pagkatapos ng aksidente ni Luningning. Ito ay isang bagay na tinanggap niya. Ngunit ngayon, sa liwanag ng mga bagong impormasyon, ang lahat ay tila kahina-hinala. Nagpasalamat siya kay Aling Nena at iniwan ito sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, dumiretso siya sa lumang mansyon ng pamilya, ang lugar kung saan niya huling nakita ang kanyang ina. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Ang lahat ay nakalagay pa rin sa ayos, tila hinihintay ang pagbabalik nito. Ang amoy ng kanyang paboritong pabango ay nananatili pa rin. Nagsimula siyang maghalongkat. Mayroon ba siyang napalampas? Sa likod ng isang lumang picture frame, sa ilalim ng larawan nila ng kanyang ina, may nakita siyang isang maliit na lumang notebook. Ito ang diary ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. June 12, 7 taon na ang nakakaraan. May nararamdaman akong kakaiba kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang bagay na masama. Nag-aalala ako para kay Siniraya at Luningning. Mukhang ayaw niyang maging maganda ang relasyon nila. June 15, 7 taon na ang nakakaraan.
Narinig ko si Silakbo na nakikipag-usap sa isang tao sa telepono. May binanggit siyang alisin si Luningning sa buhay ni Siniraya. Ano ang ibig niyang sabihin? Kailangan kong mag-ingat. Kailangan kong protektahan ang aking anak. June 17, 7 taon na ang nakakaraan. Nakita ko ang isang kakaibang bank transaction sa account ni Silakbo. Malaking halaga ang inilipat sa isang hindi pamilyar na pangalan. Hindi ko maintindihan. Bakit niya kailangang gawin ito? Nag-aalala ako. May plano siyang masama. Kailangan kong sabihin kay Siniraya. Ngunit paano? Tila binabantayan ako. Ang huling entry ay naputol. Ang sulat kamay ay nanginginig. Tila minadali. Kailangan kong sabihin kay Siniraya. Nalaglag ang diary mula sa kanyang kamay. Ang kanyang ina. Pinaghihinalaan na niya si Silakbo at ang kanyang ina ang susunod na biktima. Ang complications from an illness ay isang kasinungalingan. Ang kanyang ina ay pinatay. Ang bawat kirot sa kanyang puso ay naging matinding galit. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot. Silakbo. Hindi lang si Luningning ang iyong sinira, pati ang aking ina. Ngayon, wala na siyang pipigilan. Wala nang magtatago. Wala nang magtatakip. Kailangan niyang ipaglaban ang katotohanan para kay Luningning, para sa kanyang ina, at para sa mga bata na ngayon ay alam niyang kanyang mga anak. Ang galit at pasakit na naramdaman ni Siniraya sa pagtuklas ng katotohanan tungkol sa kanyang ina at kay Luningning ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ngayon, malinaw na ang lahat. Si Silakbo ang mastermind sa likod ng lahat ng kasinungalingan, paninira at pagpatay. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang kanyang plano, isang bagong krisis ang sumiklab. Ang bawat araw sa Maynila ay tila isang pakikipaglaban. Ang kanyang kinikita sa event management ay halos hindi sapat para sa bayarin sa ospital ni Lolo Tonyo. Ang kanyang lolo ay nanghihina at kailangan ng patuloy na gamutan. Nakatira sila ngayon sa isang maliit na apartment sa Maynila, malapit sa ospital. Pinag-iingatan niya ang kanyang mga anak. Sinisigurado na hindi sila masyadong lumalabas, lalo na ngayon na nakita na sila ni Siniraya. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Siniraya. Ang titig nito sa mga bata ay tila nagtatanong, naghahanap ng kasagutan. Ngunit sa puso ni Luningning, mas pinili pa niyang ilihim ang lahat. Ayaw niyang masaktan muli. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkakagulo sa buhay ni Siniraya. Mama, pwede po ba kaming maglaro sa park sa baba? Tanong ni Hinaya, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nag-aalangan si Luningning. Hindi muna, anak. Maraming tao doon. Pero mama, ang boring po dito. Reklamo ni Danaya. Napabuntong hininga si Luningning. Alam niyang nahihirapan ang mga bata sa confined space, ngunit ang takot niya ay mas malaki. Sige, sabi niya, may bahid ng pag-aalala. Pero magkasama kayong tatlo at huwag kayong lalayo sa building. Maiintindihan niyo ba? Tuwang-tuwa ang tatlong bata. Agad silang nagbihis at bumaba. Pinagmasdan sila ni Luningning mula sa bintana. Sinisigurado na ligtas sila. Ngunit hindi niya alam, may mga mata na matagal nang nakamasid sa kanila. Habang naglilinis si Luningning ng apartment, tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Hello? Luningning Reyes. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Malamig at puno ng pagbabanta. Ang iyong mga anak ay nasa amin. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Nalaglag ang kanyang telepono. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Anong pinagsasabi mo? Pilit niyang sabi, kahit hindi niya na marinig ang sarili niyang boses. Gusto mo silang makita? Kung gayon, kailangan mong sabihin kay Siniraya Sandoval na lagdaan ang lahat ng dokumento ng paglilipat ng shares. Kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang pag-aari sa Sandoval Group sa akin. Kung hindi, huwag ka nang umasa na makikita mo pa ang iyong mga anak na buhay. Ang boses ay bumalik sa kanya. Mas malinaw na ngayon.
Boses ni Silakbo. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang 3 anghel. Binihag. Hindi niya alam kung paano gumalaw. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Ang kanyang isip ay blangko. Hanggang sa narinig niya ang kanyang sarili na tumatakbo. Tumatakbo palabas ng apartment, pababa sa hagdan, patungo sa park. Ngunit huli na. Walang hinaya. Walang danaya. Walang lihim. Tanging ang kanilang maliliit na sapatos ang nakita niya. Nakakalat sa gilid ng park. Naramdaman niya ang matinding sakit na bumalot sa kanya. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Wala siyang ibang maisip. Wala siyang ibang matatakbuhan. Si Sineraya. Nasa opisina si Sineraya, abala sa paggawa ng plano upang tuluyang ibagsak si Silakbo. Ang mga ebidensya ay unti-unti nang nagiging solid. Biglang bumukas ang kanyang opisina at pumasok si Luningning. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang buhok ay magulo. Sineraya! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga bata, ang mga anak natin, binihag sila. Para siyang binagsakan ng isang malaking bato. Ang anak natin ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Anong sinasabi mo? Tanong niya. Hindi makapaniwala. Si Silakbo. Si Silakbo ang kumuha sa kanila. Gusto niya na ibigay mo sa kanya ang lahat ng shares mo. Sineraya. Kailangan kong sabihin sa'yo. Sila ang mga anak mo. Lumuhod si Luningning sa harap niya, umiiyak ng walang humpay. Ang kanyang mga salita ay tila bumabagsak sa kanya, isang bagyo ng katotohanan. Ang mga mata ng 3 bata, ang pagkakahawig, ang kanyang instincts, lahat ay nagkatotoo. Sila ang mga anak ko? Bulong niya. Ang kanyang puso ay halos hindi na makahinga. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nag-aalangan si Sineraya na sagutin. Ngunit nakita niya ang desperasyon sa mata ni Luningning. Sinagot niya ang tawag. Isang familiar na boses ang bumungad sa kanya. Sineraya, hiho. Mukhang nahanap mo na ang mga nawawala mong anak. Gusto mong makita silang muli? Ang boses ni Silakbo, puno ng panunuya at pagbabanta. Pumunta ka sa board meeting bukas ng umaga. Hawak mo ang papel ng paglilipat ng shares na pirmado mo. Kung hindi mo na sila makikita pa. Nagmura si Sineraya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Subukan mo lang hawakan ang mga anak ko. Silakbo? Sigaw niya sa telepono, ngunit binaba na ang tawag. Tumingin siya kay Luningning, ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang matinding pagmamahal na gumapang sa kanyang puso. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Hindi ko hahayaang mangyari ito, Luningning, sabi niya. Ang kanyang tinig ay matatag. Ibabalik natin sila. Nanginginig ang buong katawan ni Luningning habang umiiyak sa sahig ng opisina ni Sinerya. Ang kanyang mga kamay ay halos hindi makahawak sa sobrang takot at kawalan ng pag-asa. Ang mga salitang anak natin ay umalingaw-ngaw pa rin sa tenga ni Sinerya. Halo-halo ang galit, sakit, at isang matinding panghihinayang. Lumapit si Sineraya kay Luningning. Dahan-dahan siyang inalalayan patayo. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha ni Luningning, naghahanap ng kasagutan. Sabihin mo sa akin, Luningning. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Ang lahat. Ngayon na. Humikbi si Luningning. Pilit na kinokontrol ang kanyang pag-iyak. Nagtaas siya ng tingin kay Sineraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may matinding desisyon. 7 taon na ang nakakaraan. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng lakas pagkatapos ng nangyari sa atin. Nang sabihin mong pinagtaksilan kita, nang palabasin ni Silakbo na sinamantala ko ang pamilya mo, nagsimulang gumuho ang kanyang depensa. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang baha. Sinubukan kong ipagtanggol ang sarili ko.
Pero wala akong laban. Ang lahat ng ebidensya, tila totoo. Pagkatapos nun, habang papalabas ako ng Maynila, may bumangga sa kotse ko. Hindi ito aksidente. Si Neraya, may nagplano. Pinikit ni Luningning ang kanyang mga mata, naalala ang matinding sakit at takot. Ang tunog ng nababasag na salamin, ang pagkawala ng malay. Nasa ospital ako ng ilang araw, walang nakakaalam. Ang mga banta ay patuloy na dumarating. Sabi nila, kung hindi ako aalis at lalayo sa Sandoval Group, may mas masamang mangyayari. At doon ko nalaman na buntis ako. Hindi lang isa, kundi 3. Triplets. Nahinto ang paghinga ni Neraya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng matinding sakit. 3 anak. Ang mga anak niya. Ang mga anak nila. Natakot ako, Neraya. Sa sobrang takot, nagdesisyon akong tumakas. Walang kaibigan, walang pamilya. Naisip ko, mas mabuti kung malayo ako sa inyo. Mas mabuti kung ligtas ang mga anak ko. Lumuhod si Neraya sa harap ni Luningning. Mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa anumang pinsalang pisikal. Ito ay kirot sa kaluluwa. Patawarin mo ako, Luningning. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa pagiging bulag, sa pagiging mangmang, sa lahat ng sakit na dinanas mo. Umiyak si Luningning, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Neraya, ang tapat nitong pagsisisi. Hindi ko rin dapat tinago sa'yo, Neraya. Sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina. Pero natakot ako. Natakot akong ibalik ang nakaraan. Natakot ako na baka hindi mo ako paniwalaan. O kaya'y kunin mo sila. Ngumiti si Neraya, isang nangiting puno ng pait. Paano ko yun magagawa? Sila ang dugo ko, Luningning. At ikaw ang babaeng minahal ko. Ang babaeng pinaniniwalaan kong nagtaksil. Niyakap niya si Luningning ng mahigpit. Ito ang yakap na matagal na nilang kailangan. Yakap ng paghingi ng tawad at pag-unawa. Yakap ng 2 pusong nasaktan, ngunit ngayon ay muling nagkakaisa sa harap ng isang bagong laban. Silakbo. Sambit ni Neraya. Ang kanyang tinig ay malamig. Siya ang may gawa ng lahat. Nagkwento si Neraya tungkol sa kanyang mga natuklasan, ang diary ng kanyang ina, ang pagtatangka sa buhay ni Luningning, ang koneksyon sa pagpanaw ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ang nanay mo, pinatay din niya. Tumango si Neraya. Lahat ng ebidensya ay itinuro siya. Ginagamit niya ang lahat. Ang pagmamahal mo sa akin, ang pamilya ko, upang kunin ang lahat ng mayroon kami. Naramdaman ni Luningning ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya ang babaeng takot na tumakas. Ngayon, may mga anak siyang kailangan niyang ipaglaban. May isang lalaki siyang kailangan niyang paniwalaan. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Naglabas si Neraya ng ilang dokumento. Ang board meeting bukas ng umaga. Gusto niya na pirmahan ko ang paglilipat ng shares. Ngunit hindi ko gagawin. Doon ko siya babagsakin. Doon ko siya ilalantad sa lahat. May ngiti sa labi ni Neraya. Isang nangiting puno ng pagbabanta. Ngayon, may dahilan na siya upang ipaglaban ang lahat. Hindi na lang para sa kanyang ina, kundi para sa kanyang pamilya. Ang pamilya na hindi niya alam na meron siya. Pero Neraya, ang mga bata, bulong ni Luningning, ang takot ay bumalik muli. Hinawakan ni Neraya ang kanyang mga kamay. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si Mang Ben. Meron siyang backup plan. Aalagaan niya ang mga bata, malayo sa kapahamakan. Kailangan lang nating magtiwala. Sa oras na yon, ang tiwala ay muling nabuhay sa pagitan nila. Isang tiwala na matagal nang nawala. Ngayon ay mas matatag kaysa kailanman. Biglang tumunog ang telepono ni Neraya. Ito si Silakbo.
Sinagot ni Siniraya ang tawag. Ang kanyang mukha ay seryoso. Silakbo. Siniraya, hiho. Excited ka na ba sa board meeting bukas? Sana ay napag-isipan mong mabuti ang lahat. Ang kapalaran ng iyong mga anak ay nakasalalay sa iyong desisyon. Ngumisi si Siniraya. Huwag kang mag-alala, Silakbo. Sigurado ako sa desisyon ko. Magkita tayo bukas. Pinutol niya ang tawag. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Magbabayad siya sa lahat ng kanyang ginawa, sabi ni Siniraya. At ibabalik natin ang ating mga anak. Ang umaga ay puno ng tensyon. Ang mainit na sikat ng araw sa labas ay tila hindi makapenetra sa malamig at mabigat na kapaligiran sa loob ng boardroom ng Sandoval Group. Nakaupo si Siniraya sa kanyang pwesto. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa kanyang tabi, naroroon si Luningning. Ang kanyang puso ay halos hindi na makahinga sa kaba, ngunit matatag ang kanyang tindig. Nagtiwala siya kay Siniraya. Nandoon din ang mga board members, ang iba't ibang investors, at ang mga miyembro ng media na nag-aabang sa labas. Lahat ay naghihintay sa importanteng anunsyo ni Silakbo. Pumasok si Silakbo Sandoval, may ngiti sa labi. Tila isang hari na papasok sa kanyang kaharian. Ang kanyang aura ay puno ng pagmamataas at kumpiyansa. Huminto siya sa gitna ng silid, tumingin kay Siniraya at umiling. Siniraya, hiho. Simula niya, ang kanyang boses ay tila puno ng pag-aalala, ngunit may panunuya. Sana ay napag-isipan mong mabuti ang lahat. Ang hinaharap ng Sandoval Group ay nakasalalay sa iyong desisyon. Inilabas ni Silakbo ang isang stack ng dokumento. Ito ang mga papeles ng paglilipat ng shares. Kapag napirmahan na ito, tuluyan ng mapapasa kamay ko ang majority ng kumpanya. At ikaw, Siniraya, ay malaya na sa lahat ng responsibilidad. May tumawa sa board members, ngunit ang iba ay tila kinakabahan. Ngunit hindi kumilos si Siniraya. Tanging ang kanyang malamig na tingin ang ibinigay niya kay Silakbo. Hindi ko pipirmahan yan, Silakbo. Matigas na sabi ni Siniraya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Biglang nagbago ang mukha ni Silakbo. Ang kanyang ngiti ay napawi. Ano? Bakit? Hindi mo ba gustong mailigtas ang iyong mga anak? Isang bulungan ang kumalat sa boardroom. Ang iba ay nagtataka. Ang iba ay naghahanap ng kasagutan. Tumayo si Siniraya. Ang mga anak ko ay ligtas at ang lahat ng kasinungalingan mo ay matatapos na ngayon. Naglabas si Siniraya ng isang projector at nagsimulang ipakita ang kanyang mga ebidensya. 7 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng ito, si Luningning Reyes, ay pinagbintangan mo ng pagtataksil. Simula ni Siniraya. Ipinakita niya ang mga orihinal na bank statements na binago at ang mga huwad na email. Manipulasyon. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa mo lamang upang siraan siya at paghiwalayin kami. Galit na galit si Silakbo. Kasalanan iyan. Walang katotohanan. Mayroon, sabi ni Siniraya. Ipinakita niya ang orihinal na medical report ni Luningning kasama ang testimonya ni Aling Nena. Hindi lang paninira, sinubukan mo rin siyang patayin. Nagplano ka ng isang aksidente upang tuluyan siyang mawala sa buhay ko at sa kumpanya. Nabigla ang lahat. Ang mga miyembro ng media ay nagkakagulo, nagtatala ng lahat ng nangyayari. Ngumisi si Silakbo. Mga kasinungalingan, wala kang anumang patunay. Mayroon ako, sabi ni Siniraya, tumingin kay Luningning. Hinawakan ni Luningning ang kamay ni Siniraya, nagbigay ng lakas. Ngunit bago pa man maisiwalat ni Siniraya ang susunod na ebidensya, naglabas si Silakbo ng sarili nitong ace. At ikaw, Siniraya, sabi ni Silakbo, may panunuya sa kanyang boses. Ang iyong ina, si Consuelo Sandoval, ay namatay dahil sa sakit. Ngunit, may mga ebidensya akong nagpapatunay na ikaw ang nagtulak sa kanyang kamatayan dahil gusto mong makuha ang kanyang mana. Naglabas si Silakbo ng mga huwad na dokumento
Tila mga bank transactions na nagpapakita na si Siniraya ang nakinabang sa pagpanaw ng kanyang ina. Mayroon din siyang iniharap na isang saksi, isang huwad na doktor, na nagbigay ng testimonya laban kay Siniraya. Nagkagulo ang lahat. Ang iba ay nagsimulang magduda. Walang hiya ka, Silakbo! Sigaw ni Siniraya. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Luningning. Ito ang katotohanan. Sigaw ni Silakbo. Sinamantala niya ang kanyang ina at pinatay niya ito. Ngunit kalmado si Siniraya. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng pagtatagumpay. Nakalimutan mo yata, Silakbo, na hindi lang ikaw ang may plano. Ipinakita ni Siniraya ang huling ebidensya, ang diary ng kanyang ina, kasama ang mga audio recording ng pag-uusap ni Silakbo sa kanyang kasabwat. Ang mga audio recording na ito ay nakuha mula sa isang hidden device na inilagay ni Mang Ben sa opisina ni Silakbo. Ang tinig ni Silakbo ay malinaw na narinig sa audio. Nagpaplano ng aksidente ni Luningning at nagpaplano ng pagpatay sa kanyang ina. Nagulantang ang lahat. Ang mga board members, ang mga investors, at ang mga miyembro ng media ay nabigla sa kanilang narinig. Nanginginig ang buong katawan ni Silakbo. Ang kanyang ngiti ay napawi at napalitan ng matinding takot. Hindi! Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Aya. Ngunit huli na. Pumasok ang mga pulis kasama si Mang Ben. Agad nilang inaresto si Silakbo Sandoval. Silakbo Sandoval, inaresto ka sa kasong attempted murder, at financial fraud, sabi ng isang pulis habang isinasakay si Silakbo sa handcuffs. Habang inilalabas si Silakbo sa boardroom, tumingin siya kay Siniraya at Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkasuklam. Hindi pa ito tapos. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila demonyo. Tandaan niyo yan. Hindi pa ito tapos. Ngunit hindi na siya pinansin ni na Siniraya at Luningning. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng ginhawa at pag-asa. Ang paghuli kay Silakbo Sandoval sa harap ng maraming tao ay nagdulot ng malaking ingay sa media. Ang Sandoval Group ay dumaan sa isang matinding krisis, ngunit sa huli, ang katotohanan ang nanaig. Ang pangalan ni Luningning ay nalinis at ang mga alaala ng kanyang ina ay naibalik ang dangal. Ang unang bagay na ginawa ni na Siniraya at Luningning ay ang puntahan ng mga bata. Nandoon sila sa isang ligtas na bahay, inaalagaan ni Mang Ben at ng kanyang mga tauhan. Ang muling pagtatagpo ay puno ng luha at yakap. Mama, Papa, sabay-sabay na sigaw ni na Hinaya, Danaya at Lihim habang tumatakbo patungo sa kanilang mga magulang. Niyakap ni Luningning ang kanyang tatlong anghel ng mahigpit, halos hindi na makahinga. Ang sakit at takot na naramdaman niya ay napalitan ng matinding kaligayahan. Niyakap din ni Siniraya ang mga bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngayon, sa wakas, ay nasa kanya na ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo. Salamat sa Diyos. Ligtas kayo mga anak. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Pagkatapos ng emosyonal na muling pagtatagpo, nagdesisyon si Siniraya. Kinabukasan, sa harap ng board ng Sandoval Group, nag-anunsyo siya ng kanyang pagbibitiw bilang CEO. Sa loob ng maraming taon, inilaan ko ang aking buhay sa kumpanyang ito. Ngunit ngayon, meron akong mas mahalagang responsibilidad, ang aking pamilya, sabi niya habang nakatingin kay Luningning at sa kanilang mga anak na nakaupo sa likod. Nagulat ang lahat. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang matinding determinasyon. Hindi ko ipinapasa ang responsibilidad ng Sandoval Group sa iba, ngunit kailangan ko ng oras upang bumawi, upang bumuo ng isang pamilya na matagal nang nawala sa akin. Magpapahinga ako sa loob ng ilang taon at ipinagkakatiwala ko ang kumpanya sa kamay ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Pagkatapos ng board meeting, bumalik si Siniraya kay Luningning. Hindi ko inakala na gagawin mo yan.
sabi ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ngumiti si Sineraya. Ang kapangyarihan ay walang halaga kung wala kang pamilya na kasama. Matagal kong hinabol ang isang bagay na mali. Ngayon, gusto kong bumawi. Nagsimula ang proseso ng paghihilom. Araw-araw, sinikap ni na Sineraya at Luningning na buuin muli ang kanilang relasyon. Hindi madali. May mga peklat pa rin ang nakaraan. Ngunit sa bawat yakap, sa bawat halik, sa bawat pag-uusap, unti-unting gumagaling ang mga sugat. Binisita nila si Lolo Tonyo sa ospital. Lubos ang kagalakan ng matanda nang makita ang kanyang apo at ang 3 apo sa tuhod. Lalo na nang malaman niyang ligtas na ang lahat at nahuli na ang gumawa ng masama. Luningning, anak, ang lolo mo ay gagaling na, sabi ng doktor. Salamat sa tulong ni Mr. Sandoval, nakakuha tayo ng pinakamahusay na operasyon. Tumingin si Luningning kay Sineraya, puno ng pasasalamat. Si Sineraya naman ay ngumiti. Hawak ang kamay niya. Isang araw, habang naglalakad sila sa isang parke, kasama ang kanilang mga anak, tinanong ni Luningning si Sinera, "Ano na ang plano mo ngayon?" Tumingin si Sineraya sa kanilang mga anak na masayang naglalaro sa swing. "Gusto kong bumalik sa Laguna. Doon tayo magsimula muli. Sa isang payapang lugar, malayo sa ingay at intriga ng Maynila. Gusto kong makasama ka, Luningning, at ang ating mga anak. Gusto kong makabawi sa lahat ng nawala sa atin." Napangiti si Luningning. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Magandang ideya iyan. Doon tayo magiging tunay na masaya. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Sineraya na humawak sa kanyang kamay. Ang pag-ibig na matagal nang nasira ay unti-unting bumalik. Mas matatag at mas malalim kaysa dati. Ang simoy ng hangin sa Laguna ay iba. Ito ay sariwa, malinis, at puno ng pangako. Malayo sa maingay at magulong Maynila. Natagpuan ni na Luningning, Sineraya, at ng kanilang 3 anak ang tunay na kapayapaan. Bumalik sila sa simpleng bahay ni Luningning, ngunit sa pagkakataong ito, puno na ito ng pagmamahalan at tawanan. Hindi na si Luningning ang babaeng laging may takot sa kanyang mga mata. Sa tulong ni Sineraya, unti-unti niyang binabalik ang kanyang tiwala sa mundo at sa pag-ibig. Si Sineraya naman, mula sa pagiging isang makapangyarihang CEO, ay natutong mamuhay ng simple. Tinulungan niya si Luningning sa pagtatanim, sa paggawa ng handicrafts, at higit sa lahat, sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang kanyang dating suit at kurbata ay napalitan ng simpleng t-shirt at shorts. Araw-araw, nakikita ni Luningning ang pagbabago kay Sineraya. Ang dating matigas na ekspresyon ay napalitan ng malumanay na ngiti. Ang dating abalang-abala sa trabaho ay ngayon ay abala sa paglalaro ng habulan kasama ang kanilang mga anak. Napatunayan ni Sineraya na mas mahalaga sa kanya ang pamilya kaysa sa kapangyarihan at kayamanan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo sina Luningning at Sineraya sa beranda. Pinapanood ang kanilang mga anak na naglalaro sa bukirin. Ang kulay kahel na sinag ng araw ay tila nagpinta ng ginto sa paligid nila. "Sineraya," tawag ni Luningning. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Salamat sa lahat." Ngumiti si Sineraya, hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ako ang dapat pasalamatan, Luningning. Ikaw. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya at pag-ibig. Ikaw ang nagbigay sa akin ng mga anak na ito at ikaw ang nagbukas muli ng puso ko." Tumayo si Sineraya, lumuhod sa harap ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal. Naglabas siya ng isang maliit na kahon. "Luningning Reyes," simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Alam kong matagal na tayong dumaan sa matinding pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, mas naging matatag ang ating pag-ibig. Ngayon na narito na tayo, kasama ang ating mga anak, gusto kong ipangako sa iyo ang aking buhay."
Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang simpleng singsing, ngunit kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Luningning, pakakasalan mo ba ako? Magiging asawa ko, ang mama ng ating mga anak, ang reyna ng aking puso? Hindi makapagsalita si Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa sobrang tuwa. Oo, si Neraya. Oo, sigaw niya. Isinuot ni Neraya ang singsing sa kanyang daliri. Agad siyang tumayo at niyakap si Luningning ng mahigpit. Mama! Papa! Sigaw ng kanilang mga anak. Tumatakbo palapit sa kanila. Niyakap ni Luningning at Neraya ang kanilang 3 anak. Sa ilalim ng papalubog na araw, isang pamilya ang nagsama-sama, puno ng pagmamahalan, pagtitiwala at pagpapatawad. Ang dating kinamumuhian ni Luningning, ang siyudad ng Maynila, ay hindi na mahalaga. Ang dating hinahabol ni Neraya, ang kapangyarihan at kayamanan, ay wala na ring halaga. Ang tanging mahalaga ay ang pamilyang ito. Ang pag-ibig na natagpuan muli, ang tiwala na nabuo, at ang bagong umaga na sumisikat para sa kanila sa payapang Laguna. Ang kwento nila ay patunay na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa isang puso na marunong magpatawad, magtiwala, at bumalik sa kung saan ito tunay na kabilang. Sa isang pamilya na pinagtibay ng pagmamahalan. At dito nagtatapos ang kwento nina Luningning at Neraya, isang paglalakbay ng pag-ibig, pagluluksa, at muling pagbangon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bilang isang manunulat, malaking kagalakan po ang marinig ang boses ng bawat karakter at makita ang kanilang paglalakbay. Mula sa pinakamababang punto ng kanilang buhay hanggang sa kanilang muling pagbangon at paghahanap ng pag-asa, naging bahagi po kayo ng bawat emosyon, bawat luha, at bawat ngiti. Ang pagsusulat po ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe para sa akin at umaasa po ako na ganoon din para sa inyo bilang tagapakinig. Sa bawat pagsisikap na mailabas ang puso ng kwento, ang hangarin ko po ay maipadama ang halaga ng pagtitiwala, ng pagpapatawad at ng kapangyarihan ng pag-ibig na kayang pagalingin ang anumang sugat, gaano man kalalim. Naway naramdaman ninyo ang mensahe na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa isang pusong handang magmahal, magpatawad, at maniwala sa muling simula. Kung meron po kayong naramdaman habang nakikinig, o kung meron kayong nais ibahagi tungkol sa kwento ni Luningning at Neraya, huwag po kayong mag-atubiling magkomento. Ang inyong mga saloobin po ay mahalaga sa akin. Maraming salamat po muli sa inyong pagiging bahagi ng kwentong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.